Alas 6 pa lang ng umaga sa Araneta Cubao Station, pero ang tanawin ay parang dulo na ng mundo para sa marami. Dandang tao, bawat isa may kani-kaniyang pangarap at destinasyon ang nagsisimula ng humilera. Ang pila, na animoy isang ahas na walang katapusan, ay umaabot na mula sa mismong platform hanggang sa hagdanan pababa. Maririnig mo ang sari-saring tunog, ang kalansing ng mga barya sa ticket machine, ang anunsyo mula sa speaker na halos hindi na marinig sa ingay, at ang kolektibong buntong hininga ng mga naghihintay. Ito ang simula ng araw-araw na laban para sa ordinaryong Pilipino, isang sakripisyong kailangang gawin para makarating sa trabaho at matupad ang mga pangarap. Ang bawat hakbang paakyat sa istasyon ay isang hamon. Ang init na bumabalot sa paligid, kahit umaga pa lang, ay ramdam na ramdam. Ang amoy ng pawis, pinaghalong pabango at usok mula sa mga sasakyan sa ibaba ay parte na ng karanasan. Sa mukha ng bawat isa, makikita ang determinasyon. May mga estudyanteng nagmamadali para sa kanilang unang klase, bit-bit ang mabibigat na libro at pangarap. May mga empleyadong nag-ayos pa ng kanilang gusot na damit, umaasang hindi mahuli sa kanilang time-in. Lahat sila ay may isang layunin ang makasakay sa susunod na tren, anuman ang mangyari. Dahil bawat minuto ay mahalaga sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit ang tren, ang tensyon sa hangin ay tumitindi. Ang dating mahinahong paghihintay ay nagiging isang tahimik na paghahanda para sa isang hiyera. Ang mga tao ay nagsisimulang maghanda, humahanap ng magandang puwesto malapit sa dilaw na linya. Ang simpleng pagpila ay nagiging isang strategic na laro. Sino ang mauuna? Saang pinto ka pipila para mas malaki ang tsansang makapasok? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ng bawat pasahero. Hindi ito simpleng pagsakay lang. Ito ay isang ritual ng pakikibaka na hinaharap nila araw-araw, isang patunay ng kanilang tibay at tiyaga. Pagbukas ng pinto ng tren, ang lahat ay tila nagiging isang malaking alon ng tao. Ang kaninang pila ay nawawala at napapapalitan ng tulakan at siksikan. Pasensya na po, excuse me po, padaan po, ang mga katagang maririnig mo, habang ang lahat ay sinusubukang magkasya sa loob ng bagon na puno na. Ito ang eksenang sumasalubong at naghahatid sa libo-libong pasahero ng MRT Cubao. Isang tanawing sumasalamin sa hirap, ngunit kasabay nito ay nagpapakita rin ng hindi matatawarang lakas ng loob ng bawat Pilipino na harapin ang anumang pagsubok para lamang sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa loob ng bagon, ibang mundo ang iyong matutuklasan. Dito, ang personal space ay isang luho na hindi mo mahahanap. Ang iyong balikat ay nakadikit sa balikat ng katabi mo. Ang iyong likod ay nakasandal sa likod ng iba. Ang init ay mas matindi, at ang hangin ay tila naubos sa bawat hinto at pagandar ng tren. Ang tanging mahahawakan mo ng mahigpit ay ang iyong bag at ang bakal na handrail, na para bang ito ang iyong lifeline. Ang bawat indayog ng tren ay isang paalala na kailangan mong maging matatag, literal at matalinghaga, upang hindi matumba sa gitna ng siksikan. Sa gitna ng dagat ng mga tao, ang tanging tanawin mo ay ang mga ulo at balikat ng iyong mga kasama sa biyahe. Ang mga bintana, na dapat sanay nagpapakita ng tanawin ng siyudad, ay natatakpan ng mga katawan. Ang ingay sa loob ay isang halo ng mahihinang usapan, tunog mula sa mga earphones, at ang mechanical na boses na nag-aanunsyo ng susunod na istasyon, next station, Santolan, Annapolis. Para sa marami, ang biyaheng ito ay isang pagkakataon para magnilay-nilay, mag-isip tungkol sa mga gagawin sa trabaho, o mangarap ng gising habang nakatayo at pagod. Ang bawat paghinto sa istasyon ay isa na namang hamon. May mga taong kailangang bumaba, at kailangan nilang makipaggitgitan palabas. Bababa po, ang kanilang sigaw, na may kasamang pakiusap. Ang mga nasa loob naman ay kailangang magbigay daan, kahit na halos wala ng espasyong gagalawan. Ito ay isang hindi nakasulat na batas sa loob ng tren, ang pagbibigayan. Pagkatapos bumaba ng ilan, may mga bago namang papasok na lalong magpapasikip sa sitwasyon. Isang walang katapusang sayaw ng pagpasok at paglabas, kung saan ang pasensya ng lahat ay sinusubok. Sa kabila ng hirap, may mga sandali ng katahimikan. May mga matatagpuan kang nakapikit, marahil ay idinadalangin na sana'y mabilis na matapos ang biyahe. May mga nagbabasa ng libro sa kanilang telepono, sinusubukang takasan ang realidad ng siksikan. Ang lahat ay may kanya-kanyang paraan ng pag-cope. Ang karanasan sa loob ng tren ay hindi lamang physical na pagod. Ito rin ay isang mental at emosyonal na paglalakbay. Isang paglalakbay na humuhubog sa katatagan ng bawat Pilipino, na nagpapatunay
na kaya nilang tiisin ang anumang hirap para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat mukha sa loob ng tren ay may dalang kuwento. Tingnan mo ang isang call center agent na kagagaling lang sa kanyang graveyard shift. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay nasa kanyang pamilyang naghihintay sa kanya sa bahay. Siya ay isa sa marami na nagsasakripisyo ng tulog para lamang may uwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang sulok, may isang estudyante na nakasandal sa pader, hawak ang kanyang mga reviewer. Ang bawat minuto sa tren ay mahalaga para sa kanya, isang pagkakataon upang mag-aral para sa nalalapit na pagsusulit. Ang kanyang pangarap na makapagtatapos ay mas matimbang kaysa sa hirap ng biyahe. Nariyan din ang isang construction worker, na ang damit ay may bahid pa ng semento mula sa maghapong pagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tanda ng kanyang marangal na hanap buhay. Ang kanyang pagod ay halata, ngunit sa kanyang isip, iniisip niya ang kanyang mga anak at ang pagkain na may hahain niya sa kanilang hapagkainan. Sa kabilang banda, may isang nanay na mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang maliit na anak. Pinoprotektahan niya ito mula sa siksikan, tinitiyak na ligtas ito sa gitna ng magulong paligid. Ang kanyang pagmamahal bilang ina ay mas malakas kaysa sa anumang hirap na kanilang dinaranas. Ang mga kuwentong ito ay ilan lamang sa libo-libong naratibo na nabubuo sa loob ng MRT araw-araw. Bawat isa ay may sariling dahilan kung bakit sila nagtiis. May mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, may mga nag-aaral para sa kanilang kinabukasan, at may mga umuuwi para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Sila ang mga bayani ng modernong panahon na ang kanilang battlefield ay ang pampublikong transportasyon. Ang kanilang sandata ay ang kanilang determinasyon, at ang kanilang inspirasyon ay ang mga taong umaasa sa kanila. Ang bawat pagod, bawat pawis, at bawat buntong hininga ay may kahulugan. Ito ay hindi lamang simpleng pag-commute. Ito ay isang testamento sa diwa ng Pilipino. Ang kakayahang magtiis, magsakripisyo, at patuloy na lumaban kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang mga pasahero ng MRT ay hindi lamang mga numero sa estadistika ng transportasyon. Sila ay mga individual na may mga pangarap, pag-asa, at mga kuwentong dapat pakinggan. Sila ang pulso ng lungsod, ang mga taong nagpapatakbo ng ekonomiya sa kabila ng araw-araw na hamon. Sa gitna ng lahat ng hirap at pagod, may mga mumunting liwanag ng pag-asa at kabutihan na masisilayan sa loob ng tren. Ito ay makikita sa simpleng pag-aalok ng upuan sa isang buntis, matanda, o may kapansanan. Isang kilos na nagpapakita na sa kabila ng siksikan, may puwang pa rin para sa pagmamalasakit. Maririnig mo rin ang mga salitang, "Ingat po sa pagbaba," mula sa isang estranghero, isang paalala na sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa. Ang mga simpleng tagpong ito ng kabutihan ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga pasahero. Ang pagiging Pilipino ay nangangahulugan ng pagiging madiskarte. Sa loob ng tren, makikita mo kung paano nag-a-adjust ang mga tao. Ang iba ay natutong magdala ng maliit na pamaypay para labanan ang init. Ang iba naman ay may nakahandang playlist ng musika o podcast para libangin ang sarili sa mahabang biyahe. Ito ang tinatawag na diskarte, ang kakayahang humanap ng paraan upang gawing mas magaan ang isang mahirap na sitwasyon. Ito ay isang katangian na tatak Pilipino na nagpapakita ng ating pagiging resilient at positibo sa kabila ng mga pagsubok. Ang araw-araw na pagsakay sa MRT ay isang paalala ng kolektibong pangarap ng mga Pilipino para sa isang mas maayos na sistema at isang mas magandang bukas. Habang sila ay nakatayo, siksikan, at pagod, ang bawat isa ay umaasa na balang araw, ang biyahe ay magiging mas komportable. Ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, patuloy silang lalaban. Ang lakas ng loob na kanilang ipinapakita ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa susunod na henerasyon. Ang kanilang tiyaga ay isang binhi ng pag-asa na itinatanim nila araw-araw. Ang mga pasahero ng MRT Araneta Cubao Station ay mga modernong bayani. Sila ang mga manggagawa, estudyante, at magulang na tahimik na nakikipaglaban sa hamon ng buhay araw-araw. Ang kanilang kuwento ay hindi lamang tungkol sa hirap ng commute. Ito ay kuwento ng katatagan, pag-asa, at hindi matitinag na diwa ng Pilipino. Sa bawat pagsakay at pagbaba sa tren, ipinapakita nila kahit gaano pa kahirap ang daan, basta't may pangarap na pinanghawakan at pamilyang inspirasyon, walang pagsubok na hindi kayang lampasan. Sila ang tunay na mukha ng pag-asa.